Eto na po, mga minamahal. Nagsalita na po itong ating si Boy Puncher. Itong ating senador na wala naman talagang naging ambag sa bansang Pilipinas, nanalo lang ng dahil sa kasikatan ng mga Duterte. Anyway, nagsalita na po itong si Bato de la Rosa. Kaya kaway-kaway din kay Robin Padilla at dito kay Bongo. O magsalita din kayo sa pagkakahuli dito kay Kibuloy. So ngayon, mga minamahal, merong binabanggit si Bato de la Rosa. Alam nyo, nung pinanood ko talaga yung video, tawang-tawa ako, malala. Sabi ko, grabe naman itong si Bato de la Rosa, halatang hindi masaya. Kasi sabi niya, eto, panoodin niyo to panoodin niyo to, 23 seconds lang to, mga minamahal. Ito nga, nag-surrender na siya. Masaya tayo, at least malaking parang bunutan ng tulok yung tinik. Nabunutan ng tinik yung mga tao doon sa Davao, at pati na yung mga polis. Si Pangulong Duterte, ganun din. I don't know, hindi kami nakapag-usap. Pero, I presume na gano'n na siguro tingin niya. Pero, masyadong tisyonado ang siya. Yan. Ay sabi ni Bato, masaya daw siya. Masaya daw si Bato de la Rosa na nahuli itong si Kibuloy. O, yung plastic mo naman, Bato. Ganyan ba yung mukhang masaya? Yung gumaganon? May mukha bang masayang gumaganon? Kasi kapag masaya ka, yung facial expression mo dapat masaya. Like katulad ng kay Senator Risa Ontiveros nung nahuli si Alice Gu. 'Di ba sabi niya, "Thank you." At nakita, nahuli itong si Alice Gu. Same as din yung pagkakahuli ni Kibuloy. Masaya siya. 'Di ba? Pero yung ganitong mukhang nagdududa ako sa masaya, mga minamahal. Masaya ba yan, yung ganyang pagmumuka? Ha? Or malungkot dahil hindi nyo napigilan si General Torre na maghalughog dyan sa compound ni Kibuloy. Tingnan nyo tingnan nyo yung expression ng mukha niya kung masaya ba to. Ito nga, nag-surrender na siya. Masaya tayo, at least Yun na nga, nag-surrender na siya, edi masaya tayo. Kami masaya kami. Ewan ko lang sa'yo kung masaya ka. Kasi kami mga minamahal, matagal na namin yung inaantay Finally, the waiting is no longer na. Wala na po mga minamahal, finally over na yung pag-wait natin dahil itong fugitive na to, itong may pagkakasala sa ating bayan, human trafficking, sexual abuser, 'di ba? Ay nahuli na. Masaya kami. Pero ewan ko lang sa'yo kung totoong masaya ka. Binasag niya ng mga minamahalang katahimikan. Kasi siguro dala na din ata ng call out natin 'tong mga minamahal na magsalita siya. Ay nagsalita nga itong si Bato de la Rosa. Pero it seems like hindi naman masaya yung mukha ni Bato, mga minamahal. Paano magiging masaya na in the first place, kayo pa nga itong nagsabi na bakit hindi na lang mag-initiate retreat ang PNP sa KOJC. Anytime, pwede naman kayong pumunta ulit kapag meron kayong nakita, meron kayong na-receive na intelligence report, pero yung mag-i-stay kayo dyan, parang isang kalapastanganan. Tapos sinabi pa ni Bato de la Rosa, hindi nyo ba nakikita yung isang namatay? 'Di ba? Pinakita niya na parang national tragedy yung pagkamatay ng isang kulto ni Kibuloy na hindi naman po yun binaril, hindi naman po yun sinaksak, hindi naman po yun sinuntok ng mga pulis. Natigibum-bum yun ng dahil sa gutom, 3 araw na puyat, walang tulog, nakatirik sa babad ng araw, walang kain, stress, tapos may sakit pa siya. So, sinong hindi magti-trigger ang sakit dyan, mga minamahal? Tapos gagawin yung national tragedy na parang tila baga may nilabag na human rights violation na in the first place, kayo yung merong nilabag. Sigaw kayo ng be human enough? Bakit kayo? Nagpakatao ba kayo? 'Di ba? Tapos sasabihin mo masaya ka? Hindi naman ako naniniwala sa reaction mong natutuwa
itong si Bato de la Rosa nang nahuli itong si Kibuloy. Paano magkakaroon ng tuwa? I think nagagalit siya, nagigilty siya kasi hindi niya napagtanggol itong si Pastor. Parang nung pagpunta nila sa Davao, hindi nila napilit si General Torre. 'Di ba kasi ano yung sabi ni General Torre? Hindi ako aalis nang hindi ko dala si Kibuloy. 'Di ba? Yan yung sabi ni General Torre kahit paulit-ulit na sinasabi at kinukumbinse ni Bato de la Rosa na mag-initiate retreat na kayo kasi wala nang pag-asang mahuhuli nyo si Kibuloy. 13 days na kayong nagsisearch ngunit wala pa din. Parang binibigyan ni Bato de la Rosa na panghinaan ng loob itong PNP doon. Mapapagod lang kayo sa kakahanap dahil wala dyan si Pastor. Diba? Yan yung yung gusto niyang i-insist doon. Tapos, nung nahuli itong si Pastor Kibuloy, inabutan pa ng ilang araw bago ka nagsalita, tapos ito lang yung komento mo, masaya. And yung mukha mo, hindi naman mukhang masaya eh. Kasi pag masaya ka, iba yung expression, iba yung, yung tone of voice mo. Di ba mga minamahal, kapag masaya ka, iba yung tono ng boses mo eh. Ngunit sa nakikita namin dito, masaya ba to? O, tingnan natin ulit kung masaya to mga minamahal. Ito nga, nag-surrender na siya. Masaya tayo. At least malaking parang bunutan ng tunok yung tinik. Nabunutan ng tinik yung mga tao doon sa Davao. At pati na yung mga polis. Si Pangulong Duterte, ganun din. I don't know. Hindi kami nakapag-usap. Pero I presume na gano'n na siguro tingin niya. Then, masyadong tisyonado ang siya. Diba? Masaya daw kasi nabunutan ng tinik. Yung PNP lang po ang nabunutan ng tinik, pero kayo, mukhang hindi po kayo nabunutan ng tinik. Yan po yung nakikita namin. Tapos, nung binabasa ko yung mga komento mga minamahal, ang dami nagko-comment. Ang sabi naman dito, plastic naman daw itong si Bato de la Rosa. Oh, plastic. Kasi isa daw siya sa mga nag-harbor din daw dito kay Kibuloy. Tapos sabi pa dito ni Danny Ancheta Carriaga, malinaw na kayo ang protector ni Kibuloy dahil namuno ka pa sa investigasyon kung bakit natagalan ng mga pulis sa KOJC. Diba? Tama. Ora mismo, mga minamahal. Actually, nung 13 pa nga dapat nahuli yan si Kibuloy. Ininterrupt nga lang ng hearing. Kasi, according sa aking sources, mga minamahal, na malapit na, 2 meters feet away na lang. Mabubungkal na nga yung bunker. Tapos ang nangyari, pinigilan, gawa nga ng hearing na yan. So, nung nagkaroon ng hearing, pinapunta si General Torre, ang nangyari mga minamahal, syempre, nagkaroon ng way para makalipat ng panibagong destinasyon itong sila Kibuloy. So, si Kibuloy, nakita doon sa JMC building ata yon. Tapos, actually, hindi, tawag dito, hindi siya sumuko, na-corner siya, mga minamahal. Kaya, nung na-corner na siya, doon na siya lumabas. Doon na siya sumuko. Iba po yung iba po yung talagang literal na sumuko ka talaga, yung nagpakita ka. Iba po yun sa na-corner ka, tapos wala ka ng way to get out, kaya ayun, sumuko ka na lang. 'Di ba? So, yun po mga minamahal. Dapat itong si Bato de la Rosa, kasuhan din no? 'Di ba? Obstruction of justice yun ba to kung isa ka man sa mga pumuprotekta. So ngayon, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.